Magandang hapon mga kapatid. So ating mensahe po sa hapong ito ay patungkol po sa tinatawag na contentment. Actually, wala po itong eksaktong equivalent sa ating wika. Kasi sabi, kontento kanya. Pag sinabi natin contentment, ay kontento. Ano yung kontento? So itong na-quote ko po, kung sabi niya, riches are not from an abundance of worldly goods, but from a contented mind. Sana sinasabi ng quotation na ito na kayamanan natin ay hindi nasusukat sa karamihan ng ating pag-aari, kundi sa isang kaisipan na may contentment. So ito yung magandang quotation po tungkol po sa bagay na ito. So, contentment. Anong kahulugan niya? The state of being happy and satisfied. So, ito pong kalagayan na ito, hindi ibig sabihin na ikay mayaman, not necessarily. O kahit na ikay mahirap, pwede ka pa rin maging masaya at satisfied, di ba? Meron pong awit noong 1970, sabi niya, a house is not a home, ganyan. Sabi niya, kahit magandang bahay mo, hindi ito tahanan kanya. So, hindi ang kasiyahan ay dito sa malaking bahay, the state of being content. So, ito po ang definition ng contentment. So, makita natin isang sanggol ay isang halimbawa ng isang taong may contentment. Pag pinainom mo siya ng gatas, masaya na yan, nasa ang hanapin. So, ang contentment, the state of being happy and satisfied. So, itong kalagayan na yan, yung pinag-uusapan na antas ng ating kalagayan sa lipunan. Ito state of mind. Ito yung nasa ating kaisipan. Maraming makikita natin na contentment, hindi man natin makikita sa pera. Ang problema ng pagkakaroon ng pera, yung mga mayayaman, pag nagkaroon sila ng pera, gusto pa rin na magkaroon ng maraming pera. Hindi matatapos sa kailang pagnanasa ng pagkakaroon ng maraming pera. Kaya po yung mga mayayaman, they are very greedy. Lahat ng pagkakataon na magkakaroon sila ng pera, gagawin nila yun. No contentment. Meron pong isang mayamang tao, si Piping Coang, hindi ko siya kilala. Pero si mekaniko rin niya. Sabi ni Piping Coang doon sa mekaniko namin, sabi niya, buti pa kayo kanya, pwede kayo lumakad sa kahit saan kayo pumunta. Na wala kayong inaalalahan, ako hindi ko kaya gawin kanya. Hindi siya pwedeng maglakad sa ordinaryong pinupuntahan ng ordinaryong tao. Sa mga rin siyang patay, kidnapin, kanya. So, hindi rin masaya. Kung sa wealth, magkaiba yan. Ang pera. Yung wealth, pag-aari yan. Ganun din. May yung mga mayayaman, napakarami nilang pag-aari. Katulad ng pera, hindi siya nasisiyahan. Gusto pa rin nila magkaroon ng maraming kayamanan. O kaya, fame, o kasikatan. Maraming mga sikat na tao ang nagpapakamatay. Maraming mga, lalo po sa larangan ng musika, sila'y sikat, nababalitaan mo, sila'y nag-suicide. Bakit? So, walang contentment, walang kasiyahan sa kanilang pagiging sikat. Actually, sila ito'y nagbibigay pa ng problema sa kanila. Makita natin sa kapangyarihan. Sabi nga, power corrupts absolutely. Yung mga tao ng kapangyarihan, gusto pa rin nila maraming kapangyarihan. Pero hindi rin sila magkakaroon ng contentment sa kapangyarihan nila. Okay, worldly wisdom, yung karunungan ng sanglibutan. Ganun din. Yung mga bagay na ito, nasa sa ibang mga tao yan, in some degree, nasa atin. Pero hindi ito nagbibigay ng kalagayan na tayo magiging happy and satisfied. Not necessarily. Gusto natin malaman, saan nanggagaling ang tunay na contentment, na ikay tunay na masaya at satisfied. Yun ang ating gustong pag-aralan. Tingnan nyo, ito si Solomon. Si Haring Solomon ay isang hari. At siya'y makapangyarihan ng panahon niya. Siya rin ang pinakamaraming, siya pinakamarunong na tao, sinasabi, na nabuhay sila ng mundo kanya. Dahil pinagpili siya ng Diyos, ang pinili niya ay karunungan kanya. Itong aklat na ito ni Solomon sa Ecclesiastes, ito yung naisulat niya nung siya matanda na.
Pagkatapos sa maranasan ng iba't ibang aspekto ng buhay, ito'y sinulat niya. Ang kanyang tema, ang theme ng aklat ng Apocalypse, all is vanity, kanya. Vanity of vanities, kanya. Sinasabi niya, ang lahat ay walang kabuluhan ng walang kabuluhan, kanya. Ito sa Ecclesiastes 2:18, itong sabi niya, pati kanya yung aking pagpapagod sa ilalim ng lupa ay aking kinapupuotan, kanya. Then I hated all my labor in which I had toiled under the sun. Sabihin, yung kanyang pagpapagali, nagbunga ng maraming pag-aari, kahari siya o pag-aari. Pero bakit siya napupuot sa kanyang pagpapagali? Dahil dating araw kanya, mamamatay ako. Because I must leave, ito a man will come after me. Siyempre, ito'y kanyang anak. Nakita natin yung mga mayayaman, iniiwan nila kailang mga pag-aari sa kailang mga anak kanya. Ang katanungan ni Solomon, and who knows whether he will be wise or a fool, ganyan. Kung siya magiging marunong, may katulad ko siya kanya. Pwede niyang pagyamanin yung kanyang mamamanahin. O paano ko siya mamang kanya? Yet he will rule over all my labor in which I have toiled, in which I have shown myself wise under the sun. Sabi sa karunungan ni Solomon kanya, nakamtan niya lahat ng mga bagay na meron siya. E paano kanya kung ang aking anak ay isang mangmang? At siya maghahari sa lahat na aking pinagpaguran nung siya'y buhay pa kanya. This is also vanity. Therefore I turned my heart and despaired of all the labor in which I had toiled under the sun. Sabihin, ang aking puso kanya, siya po ay para pag nalulungkot sa kanyang lahat ng pinagpaguran, sila ng araw, baka iiwanan ko lang ito sa susunod sa akin kanya. Sabi nga po, tayo dumating na hubad, tayo mamamatay na hubad, wala tayong danahin. So ito sa kaisipan ni Solomon, kung ito iniisip niyo kanya, na kayo magpapagod at kayo magkakaroon ng maraming pag-aari, kayamanan, at ito ang kabuluhan ng buhay niyo, nakakamali kayo kanya. Dahil iiwanan natin, tayo mamamatay, kanya sa ni Solomon. Dito pa rin sa Ecclesiastes, then I turn myself to consider wisdom and madness and folly. So may mga taong marunong kanya. May mga taong mangmang o fool. Walang karunungan sa kanila. Inisip natin minsan, ang marunong mas maganda kaysa sa walang alam. Pero sabi ni Solomon, parang wala kanya. For what can the man do who succeeds the king? Only what he has already done. Ibig sabihin, anong gagawin ng tao na papalit sa hari? Yung ginawa ng hari kanya. Then I saw the wisdom excels folly, as light excels darkness. Nakita ko kanya, karunungan ay higit sa kabangmangan, katulad ng liwanag sa dilim kanya. Pero sabi niya, the wise man's eyes are in his head, but the fool walks in darkness. Ganun talaga yun. Yung mga mamalakas yung kadiliman, wala sa liwanag. Yet, I myself perceive that the same event happens to them all. Ano yun? Ano mangyayari sa mangmang na mangyayari hindi sa marunong? Sila'y parehong mamamatay. So, anong advantage kaya ng marunong sa isang mangmang kung mangyayari din sa kanila, pareho yung kanya. So, sabi sa verse 3, so I said in my heart, as it happens to the fool, it also happens to me. So, ano nangyari sa mangmang? Siya mamamatay, mangyari sa akin kanya. And why was I then more wise? Then I said in my heart, this also is vanity. So, anong advantage ng marunong sa mangmang para wala kayong mamamatay, sabi ni Solomon. So, ito yung sinasabi ni Solomon, yung mga bagay na inisip ng tao, na yan ang kahulugan ng buhay, hindi totoo yan kanya. Kahit karunungan, kahit kapangyarihan, kahit anong bagay kanya, hindi totoo yan. So, ang contentment, di natin makikita sa maraming pera, maraming pag-aari, o sa katanyagan, kapangyarihan, o karunungan sa kalibutan. So, saan natin makikita yung contentment? Yun ang gusto nating mapag-aralan sa pag-aaral natin. Ang contentment ay hindi po covetousness. Ano ba yung covetousness? Ito po yung pinagbabawal sa manalang sulatan. Let your conduct or yung
pamumuhay, be without covetousness. Be content with such things as you have. Kung pinag-aralan po natin yung parable of the talents, iba-iba binibigay sa atin ng Panginoon. Yung talents, hindi po yung talent katulad ng ating naintindihan sa talitang talent. Yung ginamit ng Panginoon doon ay pera. So may binigay siyang 5 talents sa kanya. May binigay siyang 2 at may binigay siyang 1. Ito ay naaayon sa kailang kakayahan kanya. Sabi ni Sumos Hebreo, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. So yung mga bagay natin tinatangkilik sa kasalukuyan kanya, tayo maging masaya doon, sinasabi ng Hebreo. For himself has said, I will never leave you nor forsake you. So ito pangako ng Panginoon, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Siyempre, may kondisyon niya na kung tayo sumusunod sa Kanya. Let your conduct be without covetousness. Ano yung ibig sabihin? No? Ang covetousness, ang ibig sabihin, marked by inordinate desire for wealth or possessions or for another's possessions. Dalawang bagay po. Ikaw po ay merong hindi nararapat na pagnanasa sa kayamanang pag-aari. Lahat tayo meron kayaman, lahat tayo may pag-aari. Sabihin, wala namang tao, walang kayaman, walang pag-aari. Pero pag ikay covetous, meron kang hindi ordinary pagnanasa sa kayamanan. O kaya sa pag-aari, kanya. O kaya, pinag-iimbutan mo yung pag-aari ng iba. Yung din yung covetousness. Kaya pa yung pagsusugal ay kasalanan. Dahil pinag-iimbutan mo yung pera ng kalaban mo, kanya. Kaya kasalanan po yun. Pangalawa, having a craving for possession or covetous, halimbawa, covetous of power, kanya. So yun ang ibig sabihin ng covetousness. Hindi sinasabi ng Panginoon na masama magkaroon ng kayamanan o pag-aari. Hindi masama yun. Kaya pag sinabi ng covetous, talagang meron kang extraordinary pagnanasa sa mga bagay na yan, kanya. At ang sinasabi sa Biblia, ang covetousness ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, kanya. Instead na ito'y Diyos-Diyosan, ang dinadiyos mo ay ang pag-aari at kayamanan, covetousness. Kaya kami nag-iisip ako sa minsan, ano kaya ang pakiramdam ng mga tao napakayaman? Halimbawa, meron kang $600 billion. Anong gagawin mo doon? Yung sabi ni Eddie Garcia, napapatay na. Sabi niya, kung marami kang pera kanya, ano maitutulong sa'yo ng pera mo? Nandun lang sa bangko kanya. Ano maitutulong sa'yo ng kanya? Kung nakikinabang lang yung bangko, ikaw hindi kanya. Yun ang sabi niya, sabi niya to sa interview, ako ay nagpapagod para magkaroon ng pera. So gagawin ko, gagastusin ko yung pera ng kanya. Dahil yan ang dahilan, nagtatrabaho kanya. Pero yung inordinate desire for wealth or possessions, or for another's possession, yan ang covetousness. Hindi yung contentment. Pagka ikay covetous, you will not have contentment. Ito yung sitwasyon ng mga babae minsan, oy, mayroong TV kahit bakit natin. Ay, bumili tayo sa laki. Yun naman sitwasyon na gano'n. Yun po ay hindi contentment. Hindi yan natin makikita sa ganyan. Actually, kabaliktaran nyo, ang tutusin. O kaya, love of money. Correction, mga kapatid. Ang pera ay hindi masama, hindi na mabuti. Wala lang moralidad ng pera, lang isip ang pera. Sabi, kung kailangan natin ng pera, kung tayo por ordinaryong tao, kailangan natin ng pera dahil kung wala tayong pera, wala tayong means na ating mabili mga bagay na ating kailangan o mga bagay na ating gusto. Pero yung pagmamahal sa salapi, covetousness, sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ito yung sinulat ni Pablo kay Timoteo, hindi para sa mga hindi Kristiyano. Hindi ang mga hindi Kristiyano, asan yung pakialam dyan? Ito yung sinulat niya sa mga Kristiyano. In other words, kahit ang mga Kristiyano, maaari silang mahulog sa ganitong klaseng form of covetousness. For the love of money is a root of all kinds of evil. Ganyan. Ito yung nakikita natin primarily sa mga nasa pamahalaan o nasa mga politiko. Ganyan. Bakit ginagawa nila yun? Dahil sa pagmamahal sa salapi. Kaya kung Kristiyano ito, tingnan nyo. For which some have strayed from the faith
in their greediness and pierce themselves through with many sorrows. So ito yung sunod sa mga Kristiyano. So makaya yung sabihin, yung pera, kailangan natin yan. We cannot sabihin natin kailangan niya. Kasi yan ang means of transfer ng mga bagay na gusto natin makamtan. Pero yung keyword, the love of money. Dito po sa Matthew chapter 6. Kasi sinasabing, ang covetousness ay idolatry. Dahil dito po sa sinabi ng Panginoon, hindi lang tayo pwedeng maglingkod sa Panginoon at sa kayamanan. Sinabi ng Panginoon, di ba? Dito sa Matthew chapter 6. Tingnan ko lang po. Chapter 6 yun. Kasi 33, tungkol sa kayamanan na alapin muna natin kanyang alapin lang po natin po. Nasa chapter 6 yan. Hindi ko nakakamali. 19. Thank you, Brother Ron. Huwag kayo magtipon ng mga kayamanan sa lupa. At dito'y sumisira ang tanga at kalawang. At dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. Hindi po ito tanga, ano po? Ito yung moth. Lumang salita ng moth. At dito yung nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kung ipapaliwanag po natin ito, bakit nagsisipaghukay kanya? Noong unang panahon, wala bang safe sa yung pinagtataguan ng kayamanan. Pero inuhukay nila sa lupa. Yung kailang kayamanan, tinatakpan nila sa lupa. Siyempre, pag nalaman ng magnanakaw, hukay niya. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso kanya. So, hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos at sa kayamanan kanya. Hindi pwede yun. Hindi pwede magsabay yun. Either tayo maglingkod sa Diyos o tayo maglingkod sa ating mga kayamanan kanya. Kaya dito sinasabi ni Apostle Paul, the love of money is a root of all kinds of evil. Ibig sabihin, sa iyong pagnanasang kuminsan magkaroon ka ng pera, gumagawa ka ng bagay na hindi nararapat kanya. Dito nga po sinasabi niya, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Sa ating mga Kristiyano, dalawa lang ang paraan ng pagkakaroon natin ng pera. Either na tayo magtrabaho, honestly, o may bibigay sa atin, tumutulong sa atin. Dito po sa Ephesians chapter 4 verse 28, sinasabi dito, yung magnanakaw, huwag na magnakaw pa kanya. So, ito yung sinunod sa mga Kristiyano. So, may mga Kristiyano na once upon a time, sila yung magnanakaw. Pero sabi ni Pablo, huwag na kayo magnakaw ka na. Ano nang gagawin mo? Ito sinasabi ni Apostle Paul. Ang magnanakaw, huwag na magnakaw pa. Bagkus magpagal, na ikawa ang kanyang magkamay ng mabuting bagay, upang siya may maibigay sa nangangailangan. Hindi natin pinag-uusapan kung anong matinong trabaho mayroon ka. Sa gumawa ka ng mabuting bagay sa iyong kamay, kanya. Pagka ang umira sa atin ay pagmamahal sa pera, yan ang mangyayari sa atin. At sila ba'y nagkaroon ng kasiyahan? Hindi. And pierce themselves through with many sorrow, kanya. Dahil kung Kristiyano tayo, natin ang totoo, at tayo gawa ng paraan hindi nararapat, magdaramdam ka. Ika'y malulungkot dahil nasirang yung pananampalataya. Ayun sabi ni Pablo. So, hindi rin yan contentment. Wala tayong makikita contentment sa pagmamahal sa salapi, mga kapatid. So, yung contentment, may isang kapatid na nakuusap namin. Ang kanyang pananaw sa contentment, kung ano meron ka, huwag ka naggawa kanya. Ganun doon ka na lang. So, para na sa pagkawalan ng ambisyon sa buhay, o katamaran, ganyan. Hindi rin contentment nyo. Hindi ibig sabihin na tayo masaya sa meron tayo, ay wala kang ambisyon. Meron. Meron kang ambisyon. Hindi ka rin tamad. Hindi po contentment yun. Dito sa Proverbs 13 verse 4, the soul of the sluggard desireth and hath nothing. Yung sluggard, yung tamad. But the soul of the diligent
shall be made fat. Ganyan. So kung ikay nagsusumikap, makakamta mo ang biyaya ng iyong pagsusumikap. Ganyan. Pero kung ikay tamad, nagkakaroon ka ng pagnanasa, pero wala kang paraan. Because you're sluggard or lazy. Sa Proverbs 21 verse 5, the thoughts of the diligent tend only to plenteousness. Sabihin, pagka ikaw ay nagsusumikap, papunta sa kasaganaan kanya. But everyone that is hasty, hasted only to one. Pag nagmamadali tayo kanya, hindi mo makakamtan yung gusto mong gawin. Sabi ni sumulat sa Proverbs 21 verse 5. So hindi po wala kang bisyon. Kailangan na tayong ambisyon sa buhay. Natural yun. Lalo na kung tayo po ay may mga pamilya, meron tayong ambisyon sa ating pamilya, sa ating sarili, sa asawa. Ganun talaga yun. Pero yung kung wala tayong ambisyon, kita hindi rin contentment yun. Yun ay katamaran, ibig sabihin. Kasalanan yun sa harapan ng Diyos. So, yung pagnanasa ng Mama, akala natin ang pagnanasa ng Mama na hindi kasalanan. Sa isang Kristiyano, kung tayo po'y nagsusumika, katulad sinasabi ni Pablo, nakapagtapat tayo sa ating mga Panginoon sa lupa, sa kasalukuyang equivalent sa ating mga boss sa trabaho, most probably, ikaw ay aasensa. Dahil kayo makikita nila, kayo masipag, kayo mapagkakatiwala, etc. Pero yung pagnanasang iman, ibang usapan yun. Sabi, kasalanan niya, basahin natin. But those who desire to be rich, ano mangyayari sa'yo? Fall into temptation and a snare. Ano yung sabihin ng snare? Trap yung trap. Kaya ikay Kristiyano at ikay nagnanasang imaman, ikay matutokso kanya at ikay matatrap, ganyan eh. Sa paano paraan? Siyempre, pag gumawa ng isang paraan na hindi nararapat, matatrap ka talaga doon. And into many foolish and harmful lust, which draw men in destruction and perdition. Ganyan. So yun ang warning ni Apostle Paul. Pag Kristiyano tayo, at meron tayong desire to be rich, yan ang mangyayari sa'yo. Ikay malulunod, ganyan. Sa kasiraan at kaparusahan, ganyan. For the love of money is a root of all kinds of evil. Binasa natin kanina, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through it their sword. So paano ang attitude ng isang Kristiyano? Sa ating mga Kristiyano, kahit anong ginagawa natin ang ating makakaya. Yun ang attitude natin. Kung business naman ka, ginagawa mo yung honest to goodness na makakaya mo. Yan ang Kristiyano. Pabayaan mong Diyos kung anong bibigay sa atin. Hinihintay lang natin ang biyaya na galing sa Diyos. Ginagawa mo yung bahagi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos kanya. Pero pag ang attitude natin, umimaman tayo, kailangan umimaman ka. After, pag ako'y 40 years old, meron na ako milyon. Kasalanan nyo. Dahil pag gano'n ang kaisipan mo, makakagawa ka ng mga bagay para matupag mo yung pagnanasang yun. Kahit mga bagay hindi tama at taliwas sa kalooban ng Diyos. So, hindi rin contentment yan. Hindi yun ang contentment. So, ito yung contentment. Tayo masaya kung ano meron tayo. Hindi bisay mananatili ka lang ito. Hindi na magalaw ng buhay. Ang buhay, gumagalaw yan. Hindi siya static. Gumagalaw yan. Nagbabago ang buhay. So, pero kung ano man ang estado mo sa kasalukuyan kanya, hindi kayo masaya sa mayroon ka kanya. Yun ang contentment. Ikaw ay may, halimbawa, kahit ano pa yung meron sa'yo, may bahay ka, pero hindi naman siya ganun kaganda, masaya ka na doon. May kumay pagkakato ng pagkakaroon ka ng mas magandang bahay, very good. Dahil may mga tao walang bahay. Meron nga kasaysayan na isang bata na meron siya ng tsinelas. Nagreklamo siya sa kanyang mga magulang. Ba't ayaw niyo ko yung biling bawat tsinelas kanya? Tapos meron sila nakitang bata na walang tsinelas. Sabi ng mga magulang niya, tingnan mo yung bata yung kanya, wala sa tsinelas. Ikaw, meron kang tsinelas kahit sira kanya. Yung anong lesson doon? Masaya ka na kahit sira, yung tao wala sa tsinelas kanya. So, ibig sabihin, kung anong meron tayo,
Iyan ang, at masaya tayo doon. Isipin po natin, yung mga tao nakatira sa isang bahay kubo, iisipin mo ba na sila'y malungkot? Not necessarily. Sabi mo kay Brother Rick noon, dahil sa kanyang kapatid sa Leyte, na hindi nakapag-aral. No rin sa kapatid niya. Dahil sabay sila nag-aral, nung panahon na yun, pero yung teacher nila ng grade 1, napakabagsik. So natakot yung kuya niya. So imbes na sila pumunta sa eskwelahan, nagtatago siya doon sa silong ng bahay ng lola nila. At pag umuwi si Brother, sasabay siya umuwi. Hindi siya nakapag-aral. Eh, dumating ang panahon, siyempre, nung pumunta kami sa Leyte, naawa siya. Sabi ko, naawa ka sa kanya. Pero siya, actually, hindi. Malay mo siya masaya sa kalagayan ng ako. Dahil yun ang antas sa kanyang kaisipan. Hindi katulad ng kaisipan mo ako. Dahil ka nakapag-aral, mas medyo matay ka ngayong sense na ngayong pagiging mas... Siya hindi ka ako. Huwag mo siyang kawa. Dahil hindi siya naawa sa sarili niya. Si Brother Ramil, palagi sinasabi yun eh. Huwag natin silang tawaan kanya. Tayo lang naawa sa kanila, pero sila hindi. Yung nagbabasura, naawa ka sa kanya, siya hindi. Pag muwi yun na mayroon siya pagkain sa kanyang mga anak, masya na sila. Yun ang sinasabing contentment. So let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. Hindi wag nating ipagkamali yung tulad ng isipan ng isang kapatid. Dito na nakakuha. Hindi contentment yung katamaran niyo. Yung ka namang meron ka ngayon, pasalamat ka. Maaaring bukas magbago yun. Sa mas magandang biyay, bibigay sa atin ng Diyos. Pero kung meron ka ngayon kanya, masaya ka na doon. Dahil may mga taong walang ganon na katulad mo. Di ba? So, yun ang contentment. Tayo masaya kung anong meron tayo. Tingnan nyo ang minimal value ng being content. Yung modernong tao, hindi siya papayag dyan. Sabi ni Pablo, having food and clothing, with this you shall be content. Hindi sinasabi ni Pablo na ang ganyan ka lang. Hindi. Ang ibig sabihin, hindi ka magre-reklamo kanya kung meron kang pagkain at damit. Yung nakaragdagan dyan, bonus na yun. So kung sinasabi ni Pablo, magkaroon tayo ng pagkain at damit, at doon ay masaya na tayo kanya, kung meron tayong pagkain at damit, at masaya na tayo. Kaya yung karagdagan doon, yun ay bonus sa ating buhay. Yun ang sinasabi ni Pablo. So namang meron tayo sa kasalukuyan na taglay natin dahil sa ating antas ng ating pagsusumikap, kinakailangan tayo, masaya tayo doon. Eh kung merong mas magandang biyaya, magpasalamat ka. Tataas ang degree ng contentment. Kanya. Kung ano man ang meron ka, ano mang state na meron ka kanya, masaya na ka doon. Huwag ka na magreklamo. Yung reklamo tayo ng reklamo eh. At kinakailangan tayo mag-adjust sa sitwasyon natin na hindi tayo nagre-reklamo. Ito po ang problema ng mayaman. Pagka bigla silang naghirap, hindi nila kaya. Yung hindi ka na mayaman, katulad natin, medyo flexible pa tayo. Nala kung naranasan natin ng pagiging mahirap. Kati kayo bumalik daw, okay. Dati mo lang naranasan yun eh. So, ang contentment, ikay nag-a-adjust kung anong sitwasyon meron ka kanya. Tingnan natin si Apostle po. Sa Philippians chapter 4, 11 and 12. Yung iglesia sa Pilipos, tinutulungan si Pablo sa kanyang pangangaral. May pagkakataon na hindi sila nakatulong dahil wala silang pagkakataon. At ngayon, siguro naipayag niya sa mga kapatid sa Pilipos ang kanyang pangangailangan bilang mangangaral. Not that I speak in regard to need, sabi niya, for I have learned in whatever state I am to be content. Sabi ni Pablo, kung naman ang kalagayan na mayroon ako kanya, I am content. I am happy and satisfied, sabi ni Apostle Paul. I know how to be abased, yung wala nga, and I know how to abound, kung meron. Everything and all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Kung yung may si Pablo ay hindi nangangailangan o siya'y naghihirap kanya, siya'y busog at gutom kanya, ano sabi niya? I am content kanya. So isipin niyo yung
Antas ng pananampalataya, meron siya Apostle Paul. Itong taong ito, nung siya Hudyo, siya isang Pariseo. So in other words, mataas ang kalagayan niya sa lipunan ng mga Hudyo. Nung siya naging Kristiyano, hindi naman niya lahat yun. Ang sabi niya, I consider them rubbish, kanya. O basura kanya, yung mga bagay na dati ay meron ako. Yan yung mga basura kanya. Sabi niya, Apostle Paul. At nagbago ang buhay niya. Pero sabi niya sa atin, kahit anong kalagayan meron ako, I am content. You adjust. In other words, kung ika'y busog, di okay. Eh kung dumating ang panahon na hindi ka ng busog, kanya, di kayo masaya. Kami nung unang panahon, na pag bumabalik tanong ka sa mga pangyayari, kami maliit. Si Brother Ron, kasama na namin nun eh. Ang hindi lang namin kasama, puso namin dahil napakalayo na agwat niya sa amin. Iniiwan kami ng aming mga magulang, sila tatrabaho sila eh. So, ang instruction sa amin, mangutang kayo sa tindahan, kanya, kumain kayo. So, ang nautang lang namin, Rino. Yung Rino maliit. So, ilang kami nun? 5 kami. So, ang divider namin si Brother Ronnie. 5. Equal basis. Ating kapatid. So, kukunin mo yung share mo. Lalagyan mo maraming kanin. Ihahalo-halo mo. Lagyan mo ng tuyo. O kung meron sa akin, lagyan mo ng sa akin. Masaya kami daw. Kailangan nakikita kami sa amin, nagreklamo kami. Masaya kami, kahit tanong si Brother Ronnie. Hindi kami nag-iisip sa fried chicken, meron tayong fried. Hindi lang kami inisip na gano'n. Ang sa amin, basta kami karoon ng laman ng tiyan, okay na yun. That's contentment, di ba? Ngayon panahon na ito, kaya ko nang ubusin ng isang Rino sa akin, hindi. Pero alam nyo ang pagkakaiba? Hindi ko kasing saya ng panahon na 1/5 lang yung sa akin. Mas masaya ka pa noon. Kasi mas masarap ang Rino noon eh. Bakit? 1/5 lang sa'yo. Para mga bagay, pagkakaunti sila, lalo sila masarap. Kaysa pag sobra-sobra mo, kinakain yung Rino, parang wala lang. Siguro dahil wala na ang kasyen, katulad ng unang panahon. That's contentment, mga kapatid. Hindi yung fried chicken dapat. Oo, pero kahit na hindi fried chicken. Meron pang pagkakataon, hindi pa kami Kristiyano, ang ulam namin yung dinuguan. 5 pesos lang yata yun, o mas mura pa noon. Araw-araw dinuguan. Kasi dati ka na sa punto na nagsusuka ka na, pero kakainin mo. Ang importante, meron kang kakainin. That's contentment, di ba? Siya, kasalukuyang panahon natin na medyo masensyon na rin ang buhay, hindi na gano'n ang tao. Mas nagiging siya, demanding sa mga bagay-bagay sa kanyang kapaligiran, gusto niya mas magandang buhay. O wala problema, wala na tayong magagawa, gano'n na yung natin. So, nagiging mas mataas ang degree ng contentment ng mga tao. Bago sila maging masaya. Pero tayo mag-Kristiyano, dati tayo magbago. Nag-a-adjust tayo sa sitwasyon natin na tayo masaya. That's contentment. Ito ang sekreto sa pagiging masaya at lakas ng ating pananampalataya. Kaya hindi tayo nagre-reklamo. Bawal na magreklamo sa bilang Kristiyano. Hindi ka nagre-reklamo kung ano man ang meron ka. Nasabi ni Pablo, now godliness o kabanalan with contentment is great gain. In other words, kung tayo naglilingkod sa Diyos na meron tayong contentment kanya, that's great gain kanya. Yun ay malaking pakinabang sa atin bilang Kristiyano. Yun nagpapalakas sa ating paglakad. For he brought nothing into this world. Sabihin, nung tayo pinanganak, wala naman tayong dala-dala, it is certain we can carry nothing out. Ang dami ng mayamang namatay. Yung may-ari ng Schumart, bilyonaryo, namatay siya. Tinalaban niya yung bilyon niya, hindi. Ang dinala niya yung nanggaling nung siya pinanganak. Yung kanyang katawan, dinala niya. Medyo malaki ng alam dahil lumaki. Pero wala siyang dinala. So yun yung sabihin, kung paano tayo magiging masaya at matatag bilang mga Kristiyano. Yung mga kapatid na nasa first world, ang problema nila ay ang kalagayan nila. Na sila'y walang ganong
katulad natin, na pangangailangan, kasi marami silang pera. Meron pa rin silang problema. Meron pa rin silang stress. Meron katulad natin. Pupunta sa ibang bansa, ano ba, kina Brother Ronnie, sabi ko, na-stress mo ba kayo? Oo, kaya na-stress pa rin kami kanila. Eh, mas stressful sa Pilipinas nga ako. Lahat ng bagay, napakahirap. May lalabas sa traffic ka mo. Pupunta ka sa grocery, pila. Tapos mainit pa kanya. Pero na-stress pa rin sila. So, hindi natin ma-measure at contentness sa ganun paraan. Ito sinasabi ni Pablo. Now, godliness with contentment is great gain. Yun ang ating isipin bilang mga Kristiyano. Magiging masaya tayo sa ating buhay at sa ating paglilingkod sa Panginoon pagkaganoon. At magtiwala tayo sa biyaya ng Diyos. Siya nakakala. Sa parable of the talents, siya nagbigay ng 5, 2, 1. Ang Diyos. Ayon sa ating makakaya kanya. So, kung ano mayroon tayo, alam ng Diyos, yun ang kaya mo kanya. Yung kaya mong i-manage sa buhay mo. Sa 2 Corinthians 12:9, si Apostle Paul, meron siyang tinik sa laman. Hindi sinabi sa atin kung ano, pero ito yung nagpapahirap sa kanya. At siya'y nanalangin ng 3 beses sa Panginoon, naalisin niya yun. Hindi inalis ng Panginoon. So, ito isang lesson sa atin. Kung minsan nananalangin tayo sa Diyos, Panginoon, alisin mo sana itong bagay na ito sa akin. Minsan hindi niya alisin. Dahil yun ang paraan para hindi ka mawala sa kanya. Tingnan siya, pastor ko. 3 beses niya pinalangin, pero siya pinabigyan ng Diyos. Ano sabi niya? And he said to me, my grace is sufficient for you. Pablo, huwag ka magreklamo kanya. Yung biyaya ko, sapat na sa'yo kanya. For my strength is made perfect in weakness. Ano ibig sabihin, no? Sabihin, si Pablo, meron siyang tinik sa laman. Yung pagkakatinik sa laman ni Pablo ay nagpapaalala sa kanya isang bagay. Dahil si Pablo, pinakamaraming aklat sa bawat iba, siya pinagkatiwala ng maraming pagpapahayag kanya. Si Pablo, tao rin natin katulad. Meron siyang tukso na maging mataas at matayo, ganyan. Para kanya, hindi ka maging matayo kaysa sa iyong kalagayan, binigyan kita kanya tinik sa laman. Pinadara, saban nandun yung tinik sa laman, nakikita niya, ako hindi maaaring mawalay sa Diyos. At biyaya niya kanya ay sapat sa akin kanya. Kaya ganun niya pinanalangin. Hindi natin lang, kasi mamatay si Pablo, taglay pa rin niya yung tinig sa laman na yun. Hindi natin lang kung ano. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, yung kanyang mga sakit na naramdaman, that the power of Christ may rest upon me. Ito mo yan. Pagka tayo po ay nasa kalagayan na tayo ay nahihirapan, saan tayo pupunta? Sa Diyos. So, kung hindi mawawala yung tinig sa laman ni Pablo, saan siya pupunta? Sa Diyos, sa niya. Nagpapaalala sa iyo, Pablo, kanya, na hindi ka pwede maging mas matayo kaysa sa nararapat kanya. Si Pablo nagsabi nun eh. Dahil sa maaari kanyang, dahil sa tukso na yun kanya, binigyan ng tinig sa laman. So, kung ano man ang biyaya ng Diyos na binibigay sa atin, yun ang dapat natin tagalayin ganyan. Yun ang nakabubuti kanya para sa iyo. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Kaya hindi nalis ng Panginoon yung tinig niya sa laman. So, ang pagiging content, ito po isang trait or na dapat ilarawan tayo bilang Kristiyano. We have content. Hindi tayo yung palaging hindi nasisiyahan sa mga bagay na meron tayo. Isipin niyo, once upon a time, ang lahat ng TV, black and white. Black and white, tapos ang liliit pa. Minsan, lalapit ka para mag TV. Pero yung mga tao, masaya naman sila. Tapos naging color. Oh, ganda ng color. Tapos lumaki. Yung mga TV. Eh, kasi may mga TV ganyan ka na eh. So, ibig sabihin, ano ba meron ka, kailangan tayo maging masaya. Yun ay isang trait natin bilang mga Kristiyano. At ito, sikreto na pagiging masaya sa mundo.
Na, yun ang magiging, ano man meron ka. But ikay content. That's the secret. Kaya sa yung makikita natin na pagiging masaya. Kaya nga yung mga mayaman, di naman sila necessarily masaya eh. Tanungin nyo sila. Hindi sila necessarily masaya. Meron silang problema katulad natin na minsan naiiba, minsan pareho lang. May mga problema sa magulang. Marami pa klase noon, ako'y nag-aaral. Mayaman yung mga klase ko. So, minsan, may problema ko kanya. Ano problema ko? Diba, magulang ko kanya. Hindi sila masaya. Kaya ako mahirap lang ako. At sila akong problema, ganun ako sa kanila. Pero sila may problema. So, yun ang sekreto sa pagiging masaya sa mundo. So, pag nagbabalik lang ka, nung unang panahon, nakikita mo na masaya yung mga tao na they were content. Panguli, paano tayo magiging content? Dahil sa ating Panginoon. This is Philippians 4:13. Bakit nagagawa ni Pablo yun? Na siya'y magiging masaya, kung siya'y may kakulangan, kung siya'y sagana. Sino ang nagbibigay ng kalakasan sa kanya? Ang Panginoon. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Yun ang nagpapalakas sa iyo, Pastor po. Sa'yo natin. So walang magic dyan. Walang magic na nangyayari sa atin. Ito pa rin ay bunga ng salita ng Diyos. Dahil ipinayag sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo. 13. Lahat ng mga bagay aking magagawa, doon sa nagpapalakas sa akin. Sino yun? Ating Panginoon. Minsan hindi man natin alam ang dahilan bakit nangyayari sa atin, Sabihin, hindi mo maintindihan. Pero later on, pagdaan ng panahon, malaintindihan mo bakit nangyari sa'yo. Ibig sabihin, meron dahilan. Babalik ako sa amin. Bakit kaya nangyari sa amin ng ulang tola wala kayo magkain? Tapos, rino lang ulam. Bakit? Anong naging result sa amin? No? Meron result sa amin yun. Number one, hindi kami naghahanap. Kontento lang kami sa rino. Pangalawa, kami naging mas matatag. Isipin mo, rino lang, okay na. Pagdating ng panahon, nakikita mo na yung ganong klaseng sitwasyon, bagamat ikay masaya, ay meron pa rin kakulangan ka. Ayaw mo manatili sa ganong kalagayan. So, anong gagawin mo? Ikay magsusumi ka. Ang pinakamagandang pinamana sa amin na yung mga magulang ay hindi kayamana. Wala naman silang kayamana. Ang pinamana nila ganito. Lagi na sinasabi sa amin, nung kami nag-aaral, wala kami kanyang kayamanan na may ipapamana sa inyo kanya. At may ipapamana lang namin ay ang pag-aaral nyo kanya. Doon naman makikita natin, ginawa naman nila yun. Sa abot na kayo ng makakaya. At sa abot rin ng aming makakaya. Sabihin, meron din kami partisipasyon, kaya kami nagtagumpay doon sa ganung bagay. Isipin ninyo, kung sa estado lang aming kalagay, no, di ba kayo pwede mag-aaral? Napakahirap sa challenge yun eh. Meron pa ang pangyayari, nag-aaral kami sa Sibayan ni Brother Ronnie. Yung tuition pininakaw pa. Siya nagbabayad eh. Ako, sila ako, siya nagbabayad. Ginagawa pa ng kaklase niya. Kamag-anak pa namin. So, araw na ng aming exam yun. So, nag-promissory note na lang kami. So, pero later on, pag nag-reflect ka sa ganung bagay, nakikita mo bakit nangyayari sa iyo. Mas matatag ka, ibig sabihin, kung ganito lang ang problema mo, kaya natin yan nga mo. Mas mabigat pa problema, nakayanan mo eh. Iyon lang sinapla kung sinasabi sa kasalukuyan nating panahon. Yung pagtatagumpay natin, yung dahilan, inalis natin kasi. Inalis natin. Nag-uusap may dati sa Cebu. Si Brother Jack Carino, si Kumpad, mga panahon. Sabi namin, bakit tayo naging ganito? Dahil sa ating naranasan. So bakit natin nilis yung kanila? Di ba dapat hindi nang iparanas natin sa ating mga anak kanya? Upang kung paano naging tayo, maging ganun din sila. Merong point yun, di ba? Ang problema ng umuulad na komunidad, nawawala na siya. Dahil meron na tayong means
At hindi na mararanasan yung mga bagay na naranasan natin. Siguro, sa ating present circumstance, kumuha tayo ng strategy na maranasan pa nila yun. Hindi na sila kakain ng rino. Hindi naman necessarily magre-rino ka para maranasan mo yun. Kami lang yun. Pero, pag hindi natin pinaano yun, magkakaroon siya ng problema. Hindi lahat ng buhay ay parang bundok. Umakit sa bundok eh. Hindi natin sila binabalubag sa bundok. Tinuturuan natin silang umakyat. Para kung sila na lang, kaya nilang umakyat mag-isa. Pero yun lang ako'y maliit. Noong grade 5 ako noon. Iniisip ko, pagdating ng araw, pag namatay na aking mga magulang, paano na ako? Nung dumating na yung panahon na yun, hindi naman totoo yung pinatatakutan ko eh. Pag tayo lumalaki na, hindi na natin kailangan ng ating magulang actually. Pwede ka na mabuhay sa yung sarili. Na hindi mo naisip na yung kayo lumalaki. Kaya nga yung mga magulang natin, pag tumatanda sila, ang problema nila, parang nawawalan sila ng sense of purpose. Yan ang kailang frustration. Dati kasi, hindi na natin sila kailangan. Dahil kaya mo naman po ay mag-isa. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila makalaga. Yun ang problema rin natin sa panahon na ito. Minsan, nag-iisip ka rin. Meron ka pa magulang eh. Pero hindi mo na siya kailangan. Hindi na ba siya mahalaga? Mahalaga pa rin. Dahil kung wala yung magulang, wala ka rin. Wala ka rin makakamtan na makamtan mo. Diba? So ito nga ating mensahe. Totoo ito. Ito ay dapat nating taglayin sa ating mga sarili. Alam mo ang biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Pasalamat tayo. Dahil lahat ng mga tinatangkilik natin, nasa ang Panginoon, nasa likod natin yan. Alalahanin natin, huwag maging tagilan ang mga bagay na para mawalay tayo sa Diyos. The more na tayo pumunta sa Diyos at magpasalamat dahil sa biyaya na binibigay sa atin, di ba? Huwag maging balakid na parang lumayo tayo. Marami na tayo kapatid na gano'n eh. Pagka umaasya, nawawala sila. Nakahatak sila ng tawag ng isang libutan. Huwag mangyari yan. Dahil in the final analysis, ang tunay natin kayamanan, ang ating pananampalataya. Dahil yun magdadala sa atin sa buhay na walang kaya. Yan ang mahalaga eh. Yan ang ating cake. Yung mga naranasan nating biyaya ngayon, icing on the cake lang yun. Yung cake, yan ang po inawalan na. Huwag natin kalimutan yung cake. Baka masyado na tayo na focus doon sa icing kaysa doon sa cake. Parang tumitingin tayo sa forest, hindi mo na nakikita yung forest. Kung isang punong kain na nakikita mo. Hindi, tingin tayo sa forest. Yun ang ating layon eh, kanya, buhay na wala na. So, sa susunod na linggo po, ang gagawin natin, pwede magkarabiyado yung panghapon, ulitin lang natin Bible study sa umaga pa, pareho naman ang ating pinag-aaralan. Ang magkaiba lang yung sermon po natin, mga kapatid. So, ito po ang ating mensahe po sa malapit ng gabi. Sana po ay makinabang po tayo sa salita ng Diyos. Bigyan natin muli kay Brother Raul ang panguna po sa pagpapawid.